And yung iba naman sa inyo guys, may chance na mapunta kayo sa greener pasture guys, no? So parang meron kayong makikitang hidden gem mga kapigsi. Parang may matatagpuan kayo na trabaho or pagkakakitaan. Again, no, sabi ko nga magdadala ng more money. Pero ang nararamdaman ko dito is, ayun parang, pag sinabing hidden gem, nakatagong kayamanan, no? Na parang hindi mo inasahan na may kita pala doon, na pwede ka palang kumita doon. Pwede pala magdala sa iyo ng income. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is second half kapalaran para ngayong January 16 to 31 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to mga kapigsi, tayo mga mensahe sa inyo o yung mga paparating sa inyo guys. So, una, ito guys, ito yung retreat mga kapigsi, ibig sabihin nito pagsuko, no? Pag sinabing pagsuko, retreat, you surrender it all to the universe guys. Hindi ibig sabihin na sumusuko kayo sa buhay nyo. But you surrender it all to the universe guys. Kasi, hindi natin kaya lahat ng tayo lang, no? Kailangan natin ng tulong ng universe mga kapigsi. So, yun yung ibig sabihin nitong retreat na to guys. You slow down a little bit, no? Kung napapagod na kayo guys, pwede kayo magpahinga ng konti and ipagpa-universe nyo na lang or ipagpa sa Diyos nyo na lang yung mga problema or pagsubok na nararanasan nyo mga kapigsi, and eventually magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. Hindi man agad-agad, but eventually magiging ma-okay din ang lahat. So kailangan nyo lang sabayan ng, of course, pagkakaroon ng positibong mental diet, pagkakaroon ng pananampalataya mga kapigsi. And just tell yourself guys, everything will always work out in your favor. Magiging pabor din sa inyo ang lahat. Magiging ma-okay din ang lahat. You have to talk to yourself positively. Kailangan kinakausap nyo yung sarili nyo ng positive palagi para hindi kayo masyadong mag-spiral sa pagiging nega, and at the same time para gumaan din yung mga pagdadala nyo ng pagsubok mga kapigsi. Okay? Alright. And ito naman guys, ibig sabihin nito magtanim kayo ng mga magagandang memories with your loved ones guys. Kasi we have to accept the fact na lahat tayo ay nakikiraan lang, no? Dito sa mundo mga kapigsi, lahat tayo may expiration guys. And it's either mauna tayo or mauna yung mga mahal natin sa buhay. Pero either one, kahit sino pa yan, at least may mga memories na pwede tayong balik-balikan sa buhay natin, okay? So, yun. Kailangan magtanim tayo ng mga memories, mga kapigsi. And ito naman guys, resistance. Ito yung mga balakid guys. So, kung mapapansin nyo, ito dalawa nag-uumpog ang bato na to guys. No? Yan yung balakid nakaharang. Ikaw nandito ka sa lupa and this is your connection. This is the source. This is the divine universe. So, yung connection nyo nakaharangan. Kaya, imbis na mabilis sana, no, yung daloy ng mga biyaya, mga blessings, pagpapala, nahaharangan. Kaya most of you hindi nyo na-experience yung mga blessings, pagpapala. These are your negative thoughts and negative emotions mga kapigsi. Yan lang naman yung balakid, wala nang iba guys. Kaya wag na kayo mag-isip-isip, ano kaya yung sinasabi ni kapigsi na balakid? Your negative thoughts and your negative emotions, those are your blocks. So, kapag inalis nyo yung mga negative thoughts and emotions na yun, mag-focus kayo sa pagpasalamat, no? Focus on gratitude, focus on, pagpapasalamat, and unti-unti, it's either bubukas ito, or malusaw yung mga negativities na yan, and mas magiging very open kayo sa pagtanggap ng mga blessings, kasi connected na kayo with the source, guys, okay? So, ganun ang gawin nyo guys, mag-focus kayo sa pagpapasalamat, iwasan nyo yung mga reklamo, iwasan nyo yung mga stress, anxieties, yan yung mga balakid, mga kapigsi sa buhay natin guys, okay? Alright.
So, comment down below if naintindihan nyo yan, Scorpio. So, ito naman guys, sisilipin natin yung mga nakaka-impluensya sa love life nyo. Starting ngayong January, i-incorporate na natin yung mga love readings or love energy sa bawat reading kasi aalisin na natin yung love tarot na episode or series dito sa ating channel guys. So, meron tayong soulmate, mga kapiksi. For some of you, maaaring soulmates kayo ng person mo. Maaaring siya na yung soulmate mo, ibig sabihin. Or for some of you guys, pwedeng may makilala kayo, especially sa mga single. Maaaring makilala mo yung soulmate mo ngayong panahon na to, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan yung first message sa inyo. Another message, Scorpio. Ito naman, triangle. Ito ay love triangle. Ito, mga kapiksi, third party. So, for some of you, pwedeng nagkakaroon ng third party sa relationship nyo. Pwedeng kabit or mistress. Pwede rin na mga in-laws, mga barkada, masasamang bisyo, trabaho, no, anything na pumapagitna sa relasyon nyo ng person mo is considered as third party. So, ibabangga natin yan dito sa deck na to guys kung meron tayong makita. Pero so far, yan yung lumalabas na energy sa inyo, mga kapiksi. And another message, Scorpio. Open relationship. So, ito guys, maaring itong triangle nito dahil sa open relationship. Ibig sabihin, yung mga situationship na walang label, mga kapiksi, no? Uso yan ngayon. Sa henerasyon ngayon, ang tawag dyan. Hindi sila formal na magjowa, pero in a situationship sila. Tapos, nagkakagusto sa iba, yung mga ganon. So, selos-selos, diba? Gigil. Pero walang magawa kasi walang label. So, pwedeng mga ganong klaseng triangle or relationship, guys. Or pwede naman na may kanya-kanya na kayong partner tas nakikiapid kayo. Or nakikiapid sila, no? So, pwedeng ganon, guys. Pero para sa akin, kung open yung relationship, wala dapat third party, mga kapiksi. Kasi, nag-agree kayo sa open na relationship, guys. So, wala talagang exclusivity yan. Kaya dapat hindi nagsiselo sa third party. Sa ibang bansa, uso yung mga open relationship, mga multiple partners, no? Hindi na sila masyadong, parang yung mga hindi naman polygamous, pero maraming partner, maraming jowa. Ganyan. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Scorpio habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-wife breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, evento rin siya kasi ito rin yung recommended ko sa inyo mga kapixie. Ito yung sample guys. May makita kayong mga link sa description box. So, Scorpio, kayo ay na-present ng Queen of Cups. Meron din ditong another presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart guys, or you may be dealing with another Earth sign, mga kapixie. So, dito guys, merong mag-o-offer sa inyo ng apology or
sorry, no? Meron magsusorry sa inyo mga kapiksi, pero for some of you, parang hindi pa kayo ready na patawarin itong person na to, guys, kasi ramdam na ramdam nyo pa yung frustration nyo dito sa person na to. Naiisip nyo pa yung mga ginawa nilang kasalanan sa inyo kung meron man, kung nagawa nila kayo ng hindi maganda. So, parang wala pang space sa buhay nyo na patawarin sila for now. Pero nakita rin natin na deep inside your heart, parang vino-value nyo rin, may halaga pa rin sa inyo itong person na to, mga kapiksi. So you're not entirely shutting off this person, guys, no? Parang siguro binibigyan nyo lang ng time pa yung sarili nyo para mas matanggap yung sitwasyon nyo with this person, mga kapiksi, or para siguro talagang totally makalimutan nyo yung mga negative na nangyari sa inyo. Pwedeng ano to, guys, may kinalaman sa pera, lalo na kung kapatid, mga kapatid, ganyan, or close na kaibigan, parang ganon. Baka nagkaroon kayo ng issue sa pera niyang person na yan in the past, and pero maayos din yung mga gusot na yan, mga kapiksi. Okay? And eto, guys, may mga idea kayo, no? Yung mga idea na to, guys, mga nganak yan ng kaperahan. Ibig sabihin, kung meron kayong mga plano, may mga ideya kung paano kayo uunlad or magkakaroon ng more money, yung idea na yan, kapag inyong sinakatuparan or pinush, mga kapiksi, mga nganak ng pera, ng ibig sabihin, magiging maganda, magiging magaan yung pasok ng pera sa inyo. Magkakaroon kayo ng additional source of income na magiging dahilan para pumasok ng magaan yung pera sa inyo, mga kapiksi. Okay? So ito, guys, this is more money, more kita, no, sa inyo, guys. And although yung iba sa inyo, guys, parang nagiging meticuloso. Yeah, meticuloso, yun yung tamang word. Parang nagiging meticuloso kayo sa bawat pagkilos nyo kasi gusto nyo, parang perfectionist ba, ganyan. Parang gusto nyo kapag kumilos kayo, yung perfect na, yung hindi masyadong nagkakamali, ganyan, para maiwasan yung mga pagkakamali. Okay? So, okay lang yan, guys. Pero sometimes hindi talaga maiwasan na magkamali, guys. But ang importante is matuto kayo dun sa mga pagkakamali na yan, guys. Maaring meron mag-travel sa inyo, mga kapiksi, and yung iba naman sa inyo, guys, may chance na mapunta kayo sa greener pasture, guys, no? So parang meron kayong makikitang hidden gem, mga kapiksi. Parang may matatagpuan kayo na trabaho or pagkakakitaan. Again, no, sabi ko nga magdadala ng more money, pero ang nararamdaman ko dito is ayun, parang pag sinabing hidden gem, nakatagong kayamanan, no, na parang hindi mo inasahan na may kita pala doon, na pwede ka palang kumita doon, pwede pala magdala sa iyo ng income, no. So, may mga madidiscover kayo na ganyan, mga kapiksi. So, kung ano man yan, you have to trust your instincts, guys, your intuition. Magdasal kayo. Kasi, nararamdaman ko na ginagabayan kayo ng mga angel guides nyo, spirit guides nyo, para makita nyo kung saan maraming blessing, maraming pagpapala. Pero, guys, no, kailangan wala itong mga balakid na to. Kasi, kahit na may mga blessings sa paligid nyo, pero kung may balakid kayo, mahirapan kayong papasukin ito sa buhay nyo. So, itong mga balakid na to, guys, ito yung mga negative thoughts and emotions nyo. So, you have to let go and you have to be positive, remain positive, and be grateful, guys. And tiyak na papasok itong mga blessings na to, itong mga hidden gems sa buhay mo. Okay? Alright. So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys, email nyo na yan, mga magagandang energy na yan sa ating comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.